Excited ako. Alam nyo, ano naman to ng Diyos eh. Ano ang destiny na gusto niyang ibigay para sa atin. Yun ang mangyayari. Kahit anong gawin natin, basta binigay ko lahat, whatever it takes, ibibigay niya yung para sa atin. Yung deserve natin. And I think ibibigay niya sa deserving na mamuno sa Maynila. Doon sa 3 weeks na natitira, naikot nyo na po ba yung buong Manila? May naiwan pang iba? Napakalaki ko ng Maynila eh. Pero ngayon, bawat iskinita. Kanina, galing ako Balontondo, galing ako Smoky Mountain. Pinasok ko bawat iskinita eh. Actually, ang tawag ka doon parang iskinita serye. Bawat iskinita sa buong Maynila, sinusuyod ko. Bawat iskinitang pinupuntahan ko, lagi nila sinasabi, believe ako sa'yo, ikaw lang nakapunta rito. Walang kandidatong nakakapunta Talaga? rito. May iba, talagang hindi na sila pinapansin. Yung iba naman daw, takot daw pumunta ron. Pero hindi naman masaya. Kanina, bawat building sa Smoky Mountain, ilan ang building doon. Doon sa may Paradise Heights, napakadaming building. Sinuyod dami nyo. Tapos sa Balontondo, lahat din ng mga iskinita ron. Ngayon, nandito tayo sa Onyx, Sagrada Familia, dito sa Nadres. Sinuyod ko na rin yung mga bawat iskinita rito. Halos lahat ng iskinita sa Maynila, pinupuntahan ko. Hanggang sa pinakadulo, Isla Puting Bato, sa pinakadulo ng mga dagat, sa mga tulay. Gagawin mo nga yung breakwater na parang tourist attraction. Oo. Una, bibigyan muna natin ng pabahay para ma-relocate natin sila. Pag nabigyan natin sila ng maayos na relocation, pabahay, tsaka kung ma-develop yung mga lugar na yan, tulad ng Paseco, Isla Puting Bato. Kasi nakakausap ko yung mga mas nakakatanda sa mga Maynila eh. Dati nagsiswimming sila dyan. Si Jose nga, kunikwentuhan ako eh. Si Jose, kasama ni Wally, sabi niya dati nung bata siya, kasi laking tondo rin siya. Diyan siya nagsiswimming eh, sa Isla Puting Bato, tsaka sa may Paseco. So talagang puntahan siya dati, malinis siya. At ngayon, kailangan lang talagang linisin. Due to overpopulation, na-congest na talaga, dumami yung mga naninirahan, naging pollution, naging polluted kasi nga walang CR eh, walang tubig. Kanina pumunta kami dun sa ilalim ng tulay, kung saan sila dumudumi, doon din sila naliligo. Nakakalungkot. So, isa yan sa tinatarget yung iplano sila. Oo, Development. napaka-importante. Ano pong gagawin nyo yun? Napaka-importante na mabigyan sila ng tamang pabahay. Kasi bukod sa hindi healthy yung kondisyon nila, ay responsibilidad natin na bigyan sila ng maayos na pamumuhay. Kalusugan nila yan eh. Bigyan sila ng maayos na pabahay at maayos na CR, maayos na tubig. Napakahirap. Imagine mo, wala kang tubig, walang CR. Tayo lang, mawalan ka ng tubig isang araw eh. Talagang mas mahirap pa yun sa kuryente. Summer pa, tag-init. Imagine mo na lang. Kaya nakakaawa minsan. Pero dahil doon sa mga nakikita ko, mas lalo kong nagsisibag kasi wala nang lalaban para sa kanila. Hindi naman sila pinapansin ng mga dating namuno eh. Tagal na daw nila nakatira doon. Yung iba 20 years. Iba 15 years. So ilang namuno na mayor ang tumahan sa kanila, hindi sila binigyan ng pansin. Pare-pareho naman ang pangako eh. Pabahay, kalusugan, trabaho. Wala naman binigay na ganun. Ano inuuna nila? Puro projects. Yun ang inuuna ng mga namumuno. Kumbaga, inuuna nila yung sarili nila kung saan sila pwedeng kumita. Kaya nga sinabi ko, bigyan nyo ang pagkakataon. Ibang uri ng pamumuno. Isang gobyernong malinis, transparent, walang pang sariling interes. Ang uunahin ko, yung serbisyo na diretso sa mga tao. Imagine mo isang gobyerno na hindi pag-interesan yung pera, tapos yung pera naman nila yun, diretso ko sa mga tao. Alam mo, we're gonna make history. Nabigyan lang ng pagkakataon. Ngayon lang sila makakita ng ganitong pamumuno. Na yung pera, buong-buong mapupunta sa tao. Yung mga kailangan nilang gamot, matatanggap nila. Yung allowance sa seniors, sa mga estudyante, at yung kabuhayan. Alam mo yung kabuhayan? Libo na yung nabigay kong mga food cards, tindahan, parisan, peso sa palengke. Ilang milyon lang yun, pero umabot ng libo.
Ang bala ko, pag nanalo ko, bilyon-bilyon na pondo ang ilalagay ko para sa kabuhayan. Imaginin mo, ilang libong kababayan natin sa Maynila ang magkakaroon ng trabaho at kabuhayan. Yun ang gusto kong dalhin para sa kanila. Trabaho at kabuhayan, bagay na mag-aangat sa kanila sa hirap. Pwede na silang makapagrenta na mas maayos sa bahay, pwede na silang makakain na mas maayos, magkaroon na maayos sa tubig, CR. Kaya naman sila napupunta doon kasi wala silang pinagkakitaan eh. Pero bigyan mo sila ng oportunidad para kumita, mababawasan yung mga mahihirap nating kababayan. Ngayon, ano masasabi mo ng suporta ni Andrew A., Wally, Ngayon si Wally saka si Jose. nakikinig sa inyo? Masaya ako kasi hindi lang sila, napakadami pang sumusuporta, ibang artists, ibang rappers, ibang local artists, celebrities. Minsan nga binabawasan ko na kasi ayoko masyadong maging fanfare maging showbiz. Dati, nung isang last rally namin, medyo madami. Kaya ngayon, sabi ko, pwedeng si Wally and Jose na lang. Para at least may konting entertainment, pero hindi makuno. Kasi ayoko mawala yung mensahe. Mensahe ng pag-asa at pagbabago. Ayun ang gusto ko muna ma-focus natin. Di ba coincidence? Kasi si Jose, si Wally, naging katapat before ni Yorme sa Itbulaga. Oo. Ang tawag nga kay Jose, di ba, Mayor? Oo. Siya yung katapat. Oo. Paano yung pwesto nila dati? Parang Oo. Nagkaroon na. nagkaroon ng konting agawan, tapatan. Hanggang mawala yung kay Mayor Isko at sila po yung nagwagi at natira. So, kataon-taon lang naman. Alam mo, minsan sa buhay hindi mo pinaplano eh. Hindi nila alam na magkakatapat sila. Hindi ko rin alam na magiging kasama ko sila sa laban na to. Suporta sila sa iyo. Opo, maraming default na naging kakampi tayo dahil marami rin nakaaway yung mga nakarang administrasyon. Yung mga nakaaway nila parang naging automatic kakampi namin eh. Nang hindi ko naman intention, di ba? Muli, di ba? Yung mga marami. Ganun talaga, sabi nila kung anong tinanim mo, yun ang aanihin mo. Nang tanim ka ng hindi maganda, babalik sa'yo. Nang tanim ka ng maganda, babalik ka sa'yo. So, ganun lang nangyayari sa buhay ko eh. Niniwala ako kung anong tinanim mo, anong binigay mo sa mundo, babalik at babalik sa'yo. Ngayon lang sila, si Jose, si Wally, o may mga kasama pa sila sasama sa'yo? Meron naman, meron pa po. Kasama na natin sila. Kasi ano na eh, crunch time na. Kumbaga, sama na daw sila hanggang dulo. Opo, kasama rin. Kasama si Andy, kasama pati nga si Rian. Tuwa ako kay Rian kasi nandiyan si Rian. Lagi niya ako sino-surprise. Alam mo naman, binabayaran yung mga performers, binabayaran yung mga endorsers. Pero itong mga to, tulad nila, na-appreciate ko kasi pagkakaibigan. Kay Rian, pagmamahal, tiwala. Never siya nag-endorse buong buhay niya. Ang dami na niyang pinalagpas na eleksyon. She could have earned millions. As in millions. 18 years in the industry, ilang eleksyon yun? 6. Hindi minsan hindi. Never. Ayun. Presidente, senador, party list, never. Alam mo naman magkano endorsement? Minimum ilang milyon. Lalo na yung kalibre niya. So, masaya ako na kinikwento niya na tiwala. Kaya siya nandito. Tinataya niya yung pangalan niya. Hindi lang basta pagmamahal. Nakita niya yan eh. 4 years na kami. Kung may unang nagduda sa akin, hindi yung mga taga Maynila. Siyempre yung partner ko, bago niya ako patulan, bago niya bigay yung sarili niyang buhay or oras, siyempre kikilatasin niya ako. Totoong tao ba to si SP? Yun nga yung sa speech eh, too good to be true ba to? Talaga bang binibigay nito lahat ng meron siya para sa nangangailangan? Kasi hindi naman biro ang pera eh. Pinaghihirapan yan, dugot pawis natin yan. Pero ako, I've been blessed at naparamdam ko sa kanya na lahat ng meron ako, binabalik ko lang. Lagi sinasabi ng tatay ko, hindi mo madadala yan sa hukay. At ako naman, I'm living my life na masaya ako na binibigay ko at sinishare ko. Walang katumbas na sa iyo yun tuwing nakakabigay ako ng tulong sa mga kababayan ko. Kanina ilang oras na naman kami kumikot. Lagpas 10. Ang dami nag-iiyakan ng mga lola na naman.
Kaya sabi ko sa mga lola, kailangan ko manalo para matuloy ko yung mga allowance nyo. Kailangan ko manalo para makuha nyo yung mga libreng gamot nyo, pang hospital nyo, senior citizen hospital. Kasi kung hindi, wala, ganun pa rin ang buhay nila. Alam nyo kung bakit maraming pamilya sa bawat kanto sa Maynila? Nakita ko na kasi yung buhay sa Maynila. Sa kakaikot ko araw-araw, alam ko na iisa ang hiling nila sa akin. Panggamot, pang-maintenance medicine. Minsan pangkain. Ibig sabihin wala talaga silang pera. Ngayon, kung ikaw may maintenance ka at wala kang panggamot, kamamatay ka talaga. Karamihan ang cause ng or sanhi ng kamatayan, stroke o heart attack. Ibig sabihin, hindi nila na-take yung mga gamot nila. Taas ang blood pressure mo, taas ang cholesterol mo, taas ang diabetes mo. Kaya karamihan ng mga kanto-kanto dyan, may mga burol, hindi nakapag-take ng medicine. Kasi walang pambili. Kaya nga, bakit tinatanong, bakit daw kalusugan ang number one priority ko? Eh, yun yung problema eh. Yun yung number one na hinihingi sa akin tulong. Kung yun ang hinihingi tulong, hindi yung number one problem. Tama ba? So, buhay. Kasi meron ka lahat. Bigyan ka lang kahit ano, pero wala kang buhay at may sakit ka, useless lahat na meron ka. Kahit bigyan kita ng pabahay, bigyan kita ng kung ano-anong kabuhayan, pero kung ikaw may sakit at mamamatay, useless lahat yan. Kaya yun number one ko, kalusugan, pangalawa yung edukasyon, pangatlo yung kabuhayan. Hindi ba pati mga Sa mga iskinita sa gusto nila, hindi ka ba natatakot? Bakit isang kansikin ka? Totoo na pwedeng mangyari dahil ano ba, may kalaban ka sa pelikula. Hindi ka ba natakot? Or wala pa bang nangyayaring ganon? Na parang nadelikado Alam yung mo, buhay mo. imbis takot, ang nararamdaman ko, saya at pagmamahal. Bakit ngayon? Kasi pag dumadating ako, nagsisigawan, iiyakan pa ko, yung ibang lola nag-iiyakan. Pag gano'n na mararamdaman mo, wala kang takot. Kasi mahal ka ng mga tao doon. Mahal ka ng mahihirap. Mahal ka ng mga nasa iskinita. Mahal ka ng mga talagang mga taong naghahanap ng kakapitan. Ang dating mo nga, parang ikaw sasalip sa kanila eh. Yun ang nararamdaman ko. Kung walang tutulong sa inyo, ako na lang. Ako ang sasagip sa inyo. Kung anong kailangan ninyo, kaya kong ibigay. Resources ko, resources ng Maynila. Sa akin yung padaanin. Ngayon lang kayo makakita ng ganitong pamumuno. Transparent, talagang generous, at ang interest talaga, interest ng mga tao. So, walang takot. Na-addict na nga ako sa kakaikot dyan eh. Araw-araw mapapanood yan sa Facebook ko, TikTok, YouTube. Walang edit. Gusto ko makita ng mga tao, pati ng mga kalaban natin, sino ba talaga mahal ng tao? Sino